Target may ipasa sa Kamara ang pag-amyenda sa batas na magpapanagot sa mga sangkot sa illegal gambling. Kasama na ang mas mabigat na multa at kaparusahan. Nagbigay naman ng opinyon ng ilang abogado hinggil sa naturang hakbang. May report si Kate Rania. Sa gitna ng paglaganap ng iba't ibang uri ng illegal gambling sa bansa, tinitignan ng ilang abogado, prosecutors at mambabatas kung dapat bang mas higpitan ang batas para sa mga mauhuling kabilang sa illegal na gawain. Sa pagdinig ng Subcommittee on Penal Laws, tinalakay ang panukalang pagtaas sa multa at kaparusahan sa mga mahuhuling sangkot sa illegal gambling. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1602, may nakatakdang parusa para sa mga lalabag sa batas laban sa illegal na sugal. May karampatan din na multa mula 500 piso hanggang 6,000 piso at pwedeng umabot pa ng 10,000 piso sa sinumang mapapatunayan na kabilang sa aktibidad. Depende pa kung ano ang role nito sa laro. Pero ayon kay Senior Assistant City Prosecutor Attorney Rudy Ricamora, kailangang maging maingat sa pagpapabigat ng parusa dahil kung mas mataas ang parusa at bail, posibleng lumala ang jail congestion dahil lang hindi kayang makapagpiyansa. If we will increase the penalty as indicated now under the present law, really, during rainy season, during summer, kawawa po yung mga tao, yung mga naaaresto kasi hindi sila makalabas dahil wala silang pera. Kaya nga ho, nagsugal lang yan dahil baka sakali na may pangkain, may magagastos sa pamilya. Kaya we have to be very careful about this, Your Honor. Samantala, hindi ito nakikitang anti-poor ni Provincial Prosecutor Ramoncito Bienvenido Ocampo Jr. at giit niya, hindi dapat palampasin ang illegal gambling dahil lalo lang nitong pinahihirapan ang mga tao. Na anti-poor yan. Kaya nga naghihirap lalo yan nagsusugal pa diba? So we must have a clear position kung talagang gusto nating alisin ang gambling dito sa atin. And since time immemorial, the government launched a total war against illegal gambling. Nagkakaisa naman ang ilang mga abogado at prosecutors sa hangarin na maayos ang batas para mas epektibong matugunan ang illegal gambling sa makabagong panahon. Mungkahi ng Department of Justice pag-harmonize ng Presidential Decree No. 1602 at Revised Penal Code. Binigyang diin din ng opisyal ng DOJ na si Public Prosecutor Freddy Nohara na kinakailangan ding matukoy kung ano-anong uri ng illegal na sugal ang patuloy na umiiral sa bansa. We identified two laws on gamblings, and that is C-1602 and Republic Act 9287. Ako naniniwala ko, Mr. Chair, na dapat ilagay na natin dito by incorporating them here, whether it is mala inse or mala prohibita, kasi nandyan na siya That's correct. Ininhas lang ng panahon ni Presidente Marcos ka pinaigting lang yung penalty with the help of Games and Amusement Board. Ano pa ngayon yung mga gambling na prevalent sa ating country. So yun siguro ang gawin natin para at least ma-retain to. Suportado rin ng Games and Amusement Board ang pag-aayos ng batas pero iginiit ang importansya ng epektibong pagpapatupad nito. However, we would also like to advance our manifestation that aside from increasing the severity of the penalties, the law could also be made more effective by also considering two other factors: the certainty of arrest of these individuals involved in illegal betting and game fixing, and the swiftness of the punishment. Samantala, para kay Pasig City Lone District Representative Roman Romulo, sapat ng amyendahan ang mga umiiral na probisyon ng Revised Penal Code o RPC kesa magkaroon pa ng panibagong special law na nakatutok sa anti-illegal gambling law. What is the difference between including it here, eventually, in an RPC provision, rather than in a special law? Well, amending a special law and the RPC would entail the same procedure. The point of the whole issue is, na-abuse ba yung paggamit ng gambling or articles? Whether it's in a special law or in the RPC, that abuse will continue to exist. So it is to address that and not to say that it is more efficient that it is in the it is via special law rather than the RPC.
Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV, Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.